Yes, ma'am. Yan ang sinabi ko sa iyo. May collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak na hawak. Pilit na pilit sila. Na ang hawakan yung kaso. Kahit nga sabi ko, sino ba ang witness nyo? Isang tao na convicted na ng perjury at isang tao na sinabi may sayad talaga. Yes! Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang naiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Yes! Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Palitan na ang Presidente VP! Go, go, go! Now na! Sige po. Sige po. Sige po. Darating tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa ating bayan. Laban lang, 2028 na, malapit na. Bawal mapagod! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Loyalist na! Impeach Marcos!
Ayaw mo pa resignin si Marcos, ha? Boyes ka. Ma'am, bigyan ko lang ng, bigyan lang kita ng some sort of explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasmulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man napalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin papadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at papabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP, kung ikaw na presidente, mapauwi na. Banateros, like and Bakit? share. Kasi pumasok na siya Oh, grabe na sa si Luis, oh. kulungan. Thank you very much. Under Thank you, Luis. custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pag-kidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang tao kinidnap sa sariling bayan. Malinaw ba audio? Yes, ma'am. Pero, meron interim release na pwede sabihin ng Pilipinas na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatrial at nagkakaso. At kami, ang maninigurado, na-a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong ko ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagkakaroon namin sila in collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika na
natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am. Pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat. At iakyat natin sa European Parliament. Magandang buhay po sa inyo lahat. Nandito pala si Spilling Vlogger siya. Shout out sa mga nasa lahat. Magandang buhay po sa inyo. Hindi tayo interaction mula sa mga Gagawin natin yan, ma'am. Meron akong kasama dito na naglilista kung ano yung mga suggestions ninyo. Ang gagawin natin yan. Yes, sir. Kakangawit yan. last tayo ginanap natin. Awit din eh. Oo, wala akong dalang ano eh. Dito lang po ay Kuha na ko siya dito sa isa. Pang-upload. Yan. Thank you. Opo, ang tanong ay, ano na naman itong issue na mga missing sabongeros na gustong ikapit sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po yan sa mga isa po yan sa mga gusto nilang gawin, no, para palakasin yung kaso sa war on drugs. Ang gusto na nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK na war on drugs ni Duterte. Yan lang po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Dapat i-DNA, Sarah. Anong bakal? Hindi na po ako ang magbibigay, sir, ng rating dahil yung mga katabi mo po, sir, ay napakalakas na po yung boses. Nagsasabi ng rating nila para kay BBM. Yes, sir. Ma'am, ano po ang inyong masasabi? Marami po kami mga, ano po yung masasabi? Marami po kami Pilipino ang naniniwala na yung pagdakip ni Tatay Digong ay ginawang panibulta sa nangyari doon sa LA noong March. Yan din ang sinabi ko nung unang-una pa lang. Sinabi nila fake news daw ako dahil hindi daw totoo yun. Totoo yun. Dahil lang nagkwento sa akin, nandoon mismo. At nangyari yun, March 9. Binilisan nila ng binilisan, March 11, kinuha nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung napapansin nyo, gawa natin ang timeline, makikita nyo, kada mayroong palpak o na-discover na kabalbalan na ginawa nila, tulad ng pag-question ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa blanco sa budget ng 2025 ay binilisan na nila ang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ang ginagawa nila. At nakikita natin lahat yun. Tayong mga mamamayan, nakikita natin, maliban na lang sa kanila at sa kanilang mga kampi
ng mainstream media. Dahil walang nagsasalita doon sa Pilipinas. Yes, ma'am. Ayan po mga ka-SDS, kasama po lagi natin dito ang ating pinagkakatiwalaan. Ang SMNI, araw-araw po sila nandito po. Dapat may Yes, ma'am. Maraming nagsasabi na Actually, hindi naman sana ito po siya leader, answer speech, pero si, napagpatuloy. So kaya ito ang pero spontaneous na sa akin lang, ma'am, Q&A. at ito, opinion ko lang, dahil marami talaga ang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya na mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero dahil presidente ka, magkagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong. May approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan. Kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key ang kanyang gusto i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman namin pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin. Ano ba ang mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa na big ticket projects o malalaking development projects para sa ikaunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya kinakailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi niya sa atin lahat. Sabi niya, continuity at unity. Bodon! Pero dahil low-key, kunwari mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa ating lahat. Naatrasan niyo po. Ay, sorry sis, natabunan ko ba? Ha? Sorry, natabunan kita. Dito po na, ma'am. Nakita, ma'am, nakita. Ang tanong dito ay bakit
hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Dubai. Hindi ko po masagot yan, ma'am, dahil hindi ko po alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niya galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat. Hindi po natapos ang ating talumpati sa ICC. Ako lang bahala na ipagpatuloy yung aking mensahe sa iba't ibang plataforma dahil ang ating mga kababayan sa Korea ay ganun din ang kanilang gagawin. Gusto nila ng rally na makita ng mundo kung anong kamalian ang ginawa sa ating kababayan na nandyan sa loob ng detention center. Magkita-kita po tayo mamaya. Yes. Dahil ako po ay hindi European at hindi ko na kaya itawin. Sunblock! Sunblock! Ang init na yun. Yan ang tawag mo na. Grabe kayo. Gusto niyo talaga ito, minute. Yes! 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 Meron kayo magkakasakit. Hindi! So, bali sa lahat ng ito, ako lang pala ang magkakasakit. Ayaw pagkasakit kay Presidente pa ka. Ayaw natin ang araw sa Pilipinas. Araw-araw ito. Minsan lang ito dito. Yes, ma'am. Mamaya question na yan. Mamaya. Si Jason. Sabihin mo kay Jason. Mamaya na kasi nainitan na sa dito. Baka may payo para may sino. Kasakit yung ulo niya eh. Ako din, ma'am. Kahit ako, ma'am, gusto ko rin na talaga. Sabi ko nga, I am frustrated with the administration of BBM. Gusto ko na rin, dahil nagsasayang tayo ng oras, magsayang tayo ng tatlong taon. Nagmamadali po tayo bilang isang bansa. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong suporta at sa ating pagkikita yung umaga nito. Patuloy tayo na kaya. Siyempre nyo lang tabangan nyo sa Bandregan. Baka mag-ambush After dito, lilipat kami doon from 8 Kukunin mo na rawas. Oo, pwede na to. Pinas time. Ayan na natin. End na natin. Oy, end na natin ha. Mamaya ulit, mag-live tayo paglipat natin doon sa kabila. Okay? Bye! Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot,
lahat kayo'y tutulungan.